So today we're going to paint the air vent garnish. Binaklas ko na yung vent mismo. Yan na yung mga parts niya. Next, ito naman, tanggalin natin tong nasa passenger side or sa right side na aircon vent para pinturahan na rin natin yan. Let's go! Okay, baklas natin yung ating second air vent. Let's get going! At ito yung garnish niya. Ito yung pipinturahan ko ng silver, pero matte finish na silver. At the same time, since natanggal ko na to, yung mga air vents natin, linisin na rin natin. Ito, brinash ko na yung mga dumi niya, alikabok niya. Kaya malinis na yung hangin na ating inalanghap sa loob ng cabin. And yung mismong duct din niya. Yan, nilinis ko na rin yan. Wala na mga alikabok. Smell fresh and dust free na ang ating cabin or ang ating aircon. At ayan, bago na ang kulay ng ating mga air vents. Left, center, and yung right air vents. Lahat kulay silver na. At ang ganda, mas bagay. Mas naging modern yung kanyang looks. Yun yung ating modernization project para sa ating Kia Rio. For me kasi yung design pa rin naman ni Kia Rio is modern pa rin naman. Hindi pa rin siya outdated. Mas maganda kasi na kapag merong two-tone na like black then silver dyan sa ating dashboard, mas nagbibigay siya ng modern vibe. And I'm glad to say na maganda yung outcome ng ating mini project. You know, new package has arrived. Open natin kung ano to. Yun no, logo ng Kia. Ito yung logo ng Kia sa steering wheel. Tatakpan natin yung luma para mas updated yung kanyang logo. Ayan o, bagong logo ng Kia. Ito yung dati nating logo. Dating logo ng Kia. At ito yung bago. Ito yung sukat niya. Kasya kaya? Parang laki no? Okay. Sakto lang pala. Dikit na natin to para mas pogi na. Ito yung kanyang adhesive. You know. Tapos, align natin. Sana makuha ko din isang kamay lang. Pantay na ba? Mukhang pantay naman na. Pogi na. Sa mga gilid niya. Pantay naman. Taas baba, mukhang pantay naman. Ito yung bagong logo ni Kia. Tanggalin nga natin to, sticker. Para mas makita natin yung logo ng maayos saka mas mukhang bago. Yun. Yun naman pala. Okay. Mas astig tingnan yung ating steering wheel dahil bago na yung kanyang logo. Yan o. Meron na akong isi-share sa inyo na konting idea lang kung paano tanggalin yung mga scratches na katulad niyan sa mga plastic panel, no? Yung mga plastic molding na ating mga sakyan. As you can see, ito yung part dun sa may susian nung sa may manubela, and medyo marami ng scratches dyan, ano? Share ko lang sa inyo kung paano somehow mag-improve, or kung hindi man totally matanggal o mawala yung mga scratches, somehow mag-improve yung itsura niya, ano? Ano bang mga kailangan nating gamitin sa ating mini project ngayon? Meron kayong mga heat gun. Mas ideal ata kung heat gun yung gagamitin dito sa mga yan. In my case, wala akong heat gun, pero meron ako nito. Yan. Parang flame torch ba tawag dito? Hindi ko alam eh. Yan siya. Yung idea is yung parang yung mga upuan na mga luma na mga parang mga kupas na yung kulay. Tapos pag nilalagyan ng heat, bumabalik yung color niya.
same principle yung gagawin dito. Make sure lang na kapag gamit kayo nito, wag nyong ilapit yung apoy. Yung idea is yung pinaka-heat lang niya. Apply lang ng heat dito. Then yung heat na yung magtatanggal ng color na scratch dyan. For example, sa heat gun, kasi heat gun wala namang apoy yun, nagbubuga siya ng init. So, mawawala yung mga scratch na yan or mag-i-improve. In our case, tingnan nyo to, ayan, ito yung itsura niya. Yan, meron siyang blue na flame. Kung nakikita. Yung flame na yan, huwag nyo i-direkta dun sa plastic. Dahil matutunaw yan. Yung gagawin lang natin is distance lang, parang ganito. Ganito lang kalayo, mga ganyan. Ibubuga lang natin yung heat para mawala yung mga scratch. So yan, iti-demo ko na sa inyo. Check natin kung gagana. Let's go. Yan. So you can see, malayo yung apoy doon sa mga scratch. And constant kong ginagalaw yung kamay ko. Actually, rotation lang naman. Then, ayan. Tingnan niyo mabuti yung mga part na may scratch. Tapos yan. Ikot-ikot nyo lang yung ginagawa ko dyan. Yan. Okay. Yan pa yung mga scratch. Dito sa bandang baba. Yan. Okay. Ilayunin nyo ng distance. Yan na. So, ipakita ko lang. Ito na itsura niya ngayon. Somehow, nawala yung mga scratch. Pag may mga part pang scratch, same lang. Bugahan nyo lang yung part ng scratch. Circle motion lang. Circle motion. And, ayan na. So you can see, ang laki ng improvement. Nawala yung part na may scratch. Kumintab pa. Yun. Okay, so ito yung before and yung after. Yan. Ayan yung itsura niya. Yung mga scratches pa rin naman pero hindi na siya namumuti. So you can see, even na yung kanyang itsura. Yan. So papalamigin ko lang to. Yan, i-check ko siya kung nawala totally yung mga scratches. Okay, so ayan, nag-cool down na itong ating plastic panel. And as you can see, kanina namumuti yung mga scratches niya. And ngayon, yun, nawala na yung pamumuti. May mga scratches pa rin naman yan, ano? Don't get me wrong. Kasi pag once na scratch ng plastic, meron na talaga siya ng parang lamat niya, no? Pero somehow, yan, gamit yung heat, again, ng heat gun or in our case, yung torch na yan, nawala yung pamumuti. Yan, no? Nag-improve na siya. Yan. At ito yung itsura niya. Yun. So, alagaan nyo na lang yan. Punasan na lang ninyo ng mga nabibili natin na aftermarket or mga nabibili natin na mga car interior wax thingy or hindi ko naman tawag talaga doon, pang interior detail. Pero yan, sana nakatulong ito sa ating mga tropa dyan na lilinis or nagtatanggal ng mga scratch doon sa kanilang mga plastic panels, ano? So yan, maraming salamat sa panonood and sana nakatulong itong ating short video sa pag-improve ng inyong mga sasakyan. And as always, stay chill!